Programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan, at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo po hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan ang KKK. Ang inyong pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Yung promo package po natin, i-take advantage nyo po. Malaki ho ang madi-discount ninyo. Libre ho ang check-up pag nag-avail kayo. So, yung mga matagal nang gustong mag-detox and blood cleansing, kaya lang ho, hindi matuloy-tuloy. This time, samantalahin nyo ho na tayo ay may promo. Ang promo, liver, gallbladder, kidneys, colon. So, ang detox po, kailangan hindi lang colon. Umaabot dapat yan sa liver, gallbladder. Because, ang basic ho na root cause ng lahat ng sakit is what? Liver, gallbladder. A congested liver. Yan ho ang root cause ng lahat. Sa blood cleansing naman ho, nililinis yung ating dugo. So, karamihan pag may edad na ho, may mga mikrobyo na ang blood, may atherosclerosis na, no? So, hindi na ho maganda ang flow. So, detoxification and blood cleansing with or without vector scan. Nasa sa inyo na ho kung ano ho ang afford ng budget ninyo. But of course, mas maganda ho yung may vector scan. Always remember that vector scan, early catch po ng mga sakit yan or kahit wala pa kayong sakit. Humihina pa lang ho yung katawan ninyo, sasabihin niya na sa inyo. Lalo na ho yung may mga lahi ng cancer, yung mga may lahi ng high blood, stroke, heart attack. Early stage po, makikita nyo na dyan, no? And yung atin hong IV laser, isa ho yan sa blood cleansing natin. Latest ho, isa ho sa latest from Russia, tricolor ho siya, hindi red light lamang. Red light for chi and circulation, blue light is for tumor, cyst, and also kills all kind of germs, and ultraviolet, hindi ho pala kasama ang UV, no? Laser IV lamang po. At almost 50% po ang madi-discount ninyo. Kaya lang ho, kailangan yung umagap kasi until supply last. Pag wala na hong needle, wala na ho ang promo. And also, pwede na ho kayong mag-prepaid. Yung sabihin ho, kahit hindi nyo pa magagamit, pwede na ho kayong magbayad sa promo package na ito. Then, pwede nyo hong gamitin kung kailan may time na po kayo. Para naka-avail na ho kayo, kahit i-close namin yung promo package, nakakuha na ho kayo ng inyo. No? And, paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang Dr. Irene Lim, both sa YouTube and sa Facebook. And yung mga na-miss out nyo hong episode, pwede nyo hong i-search dyan. Mapapanood at mapapakinggan nyo pong muli. No? Ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa benefits of quality sleep. Kung napansin nyo po, quality sleep. So, hindi ho basta tulog. Pag sinabi natin quality sleep, ibig sabihin, umabot tayo sa stage 3 and 4 wherein ano po yan, no? Umabot tayo sa pagsa-cell repair. So, dyan ho yung tayo'y nananaginip. Ang stage 1 and 2, pag yan lang ho ang naabot ng sleep natin, medyo madali pa tayong magising and wala hong cell repair na nangyayari. How about those taking sleeping pills? Quality sleep ho ba yun? Actually ho, hindi.
Pag naka-sleeping pills kayo, hanggang stage 1 and 2 lang ho ang naaabot ninyo. So, wala hong cell repair na nangyayari kasi hindi nyo ho naaabot ang stage 3 and 4. And sadya naman ho ginawa yan ng mga pharmaceutical na hindi umabot sa deep sleep to avoid yung mga hindi na ho nagigising. Kumbaga, sleep starter lang po siya to induce the start of sleeping. And kapag ho kayo ay may problema sa pagtulog, dalawang bagay ho yan. Ang root cause ho niyan is liver and dehydration. So ang liver ho kasi, pagka marumi na, fatty siya, o mahina siya, mahihirapan ho kayong matulog. Plus, ang pasyente hong dehydrated, merong chronic dehydration, unintentional chronic dehydration, mahirap din hong matulog. Kaya yung mga pasyente ho namin may insomnia, nasa first day, 2 days pa lang ho ng treatment namin, kusahong nakakatulog na. It is because nahahydrate ang pasyente and nasusustansyahan ho ang liver. Because we also give nutrition for the liver during the drip. Ano ho ba ang benepisyo ng quality sleep? Number 1 is nakakahaba ho ng buhay. So, paano? No? Kasi ho, pagka enough yung sleep ninyo, nalelenggan niya ho yung telomere ng ating DNA. So, yung DNA ho natin, yung bandang dulo, parang letter X kasi ho ang ating DNA. Bandang dulo ho noon, yun ho ang telomere. Nandoon ho ang lifespan natin, kung maikli o mahaba. So, nalelengthen ho yun pag laging maganda at enough yung amount ng ating sleep. So, isa ho yun. Plus, nakakadagdag ho kasi ng qi, QI. So, innate energy or we call it life force. So, qi, yun ho ang nagpapaandar ng mga involuntary function ng katawan tulad ng heart natin, nagpapump ng blood, no? So, yung blood ho natin nagsisirculate kahit hindi natin voluntarily galawin. So, yun ho ang qi. Ang tao hong patay na wala ng qi. Okay? Nadadagdagan ho ang qi natin kapag tayo'y natutulog. Quality sleep. Hindi ho mababaw na tulog. So, ang tao hong and qi is equivalent to life. Pag mababa ho ang qi ninyo, maikli ang buhay. Kung na-realize nyo, simpleng sleeping, but connected ho sa ating lifespan. Sari-sari ho kung anong ginagawa nating mga diet, kung ano hong mga iniinom, para lang ho. But we forgot about the qi. We forgot about the sleep. Bago ho kayo maghanap ng mga super masustansyang pagkain, yung tulog pa lamang ho. Pag inayos nyo yan, makadadagdag na ho yan sa haba ng buhay ninyo. But kung may problema ho sa pagtulog, kahit na ho anong bitamina ang i-take ninyo, kahit very nutritious yan, hindi ho hahaba ang buhay ninyo. So, kasi yung life force inside the body, which is the qi, is low. Pag quality daw ho ang sleep, nag-o-offer yan ng wide range of benefits for not only for physical but also mental and emotional well-being. Nagkakaroon ho kasi ng restoration and healing. Ang atin hong katawan may natural healing capacity po yan. But of course, we need to assist our body with the tools that they need. Parang karpintero, may mga gamit yan, hammer, saw, and others. Pag wala ho yung mga gamit nila, even may healing capacity yan, they cannot perform the repair. So, ang sleep ho is crucial for the body to repair and regenerate tissues, muscles, and various cells. Nakatutulong ho yan sa healing and recovery from injuries or illnesses. So, ganun po yun. And I would like to emphasize 9 p.m. is the ideal time to go to bed.
It is because yan ho ang time ng release ng ating melatonin, which is the sleeping hormone. Pag napalagpas ho natin yan, stress hormone ang mapoproduce natin, which is cortisol. Pag hindi pa rin ho naabot ang 9 p.m., 11 p.m. ho habulin because meron ho tayong biological clock of the body. Tagto 2 hours po yan, iba-ibang organ ng katawan naka-schedule pong magpahinga and mag-rejuvenate. Sa Chinese medicine po, but in conventional, wala hong ganyan, di namin naaral yan. No? 11 to 1, ng gabi at madaling araw, cell repair and rejuvenation of gallbladder. Plus 1 to 3 a.m., liver naman ho. So yan hong 4 na oras na yan ang pinaka-crucial at pinaka-importante hong oras ng tulog. Because dyan ho nangyayari yung binanggit nating restoration and healing. Dyan ho nangyayari ang cell repair. Even cell detox, dyan din ho nangyayari. And even hormonal production, dyan din ho nangyayari sa 4 hours na yan. Even if you sleep more than 8 hours pero daytime kayo tulog, it will not compensate because yung 11 to 1 ho ng tanghali, it is the time for the heart. So hindi na ho yung gallbladder. 1 to 3 p.m., it is already the small intestine. Hindi na po yan yung liver natin. Our body knows if it is day or night because may memory ho ang cells natin. Nase-sense ho ng ating cells yung sunlight. So alam niya pag gabi at pag araw, kahit ho dayain natin sa liwanag. Ang sleeping po, isa sa pinakamalalim at quality sleep na maaabot natin is 1 to 2 hours before 12 midnight. Kaya yung sinasabing mag-beauty sleep, matulog ka na kasi mag-beauty rest ka. So kasi nga ho, kahit matulog tayo ng mahaba after 12 midnight, mas malalim ho ang maaabot nating tulog if it is 1 or 2 hours before 12 o'clock. Cognitive function. Ang adequate sleep ho, lalo na kung quality sleep siya, nakaka-improve ho yan ng concentration, memory, and overall cognitive function. Yung atin hong pag-iisip at yung ating memory, yung ating concentration, na-enhance ang ating problem-solving abilities, pati ho creativity. So kung gusto ho nating maganda ang ating mental function, kailangan ho may right amount of quality sleep. Pati ho sa emotional well-being. Pag meron ho tayong good quality sleep, it contributes to emotional stability at nakatutulong ho ito mag-regulate ng mood. Di ho ba ang kababaihan kadalasan ho may mood swing yan. Hindi ho katulad ng guys, mas stable ho ang kanilang emotion. Nakaka-reduce din ho ito ng risk of developing mood disorder. Di ho ba may mga sakit na mood disorder like depression and anxiety. So ang tao hong walang enough quality sleep, mas prone ho na magkaroon ng anxiety and depression. Kaya pag may edad na ho, marami na ang may anxiety. Sabihin ho ng anxiety, wala pa yung stimulus, ipinag-aalala mo na. While fear, nandyan na ho yung stimulus. Halimbawa, takot ka sa ipis. Fear ho yun. Kasi andyan yung ipis. Takot ka. May stimulus. But pag anxiety, natatakot kang mamatay. Wala pa naman yung kamatayan, wala ka pa namang sakit. That is anxiety. Okay? So pag nakasakay ka ng kotse, natatakot mabangga, wala pa naman. That is anxiety. Kaya ayaw mo sumakay ng transportation. Okay. Physical health, of course, no? Pagka may right amount of quality sleep tayo, it is associated with better physical health. Nakatutulong ho ito mag-maintain ng healthy weight
nakaka-lower ho ito ng chronic diseases such as yung mga sakit sa puso, yung diabetes, yung hypertension, and nabuboost ho ang immune system. So, basically, yung function ng buong katawan, mas mas maganda, mas may strength, mas may power. No? Hindi ho lulugo-lugo yung cell natin na mahina ang function. Ha? So, mas malakas ho tayo pagka may right amount of quality sleep. Di ho ba mahina ang pakiramdam nyo para kayong lasing pag wala ho kayong tulog, no? Hindi nyo ho ba napansin pagkapuyat kayo, you look haggard, no? So, kasi ho hindi nakapag-detox yung katawan ninyo. Hindi rin ho nakapag-cell repair, na? Pinipimples ho kayo kasi nai-impair ho yung hormonal production. Nagkakagulo-gulo ho yung release ng hormones. Also, having a right amount of quality sleep, nakakasupport ho ito, ayun na nga ho, sa immune system natin by enhancing its ability to fight infection and illnesses. So yung atin hong white blood cell and Kupffer cell sa liver, which is part of our immune system, ano po yan, mas malakas silang lumaban sa mga mikrobyo. So, mas madali ho nilang matatalo yung infection pag napasukan tayo ng germs rather than pag wala tayong quality sleep. Hindi ho ba pag lagi kayong puyat, madali kayong dapuan ng sipon, maambunan lang kayo, may ubo na kayo. Ang isang well-rested body is more resilient to diseases. Right amount of quality sleep affects our hormonal regulation. Ang sleep ho plays a crucial role in balancing various hormones. Yun na nga, yung sabi natin, pag di ka nakatulog ng 9 p.m., cortisol ho or stress hormone ang nasisikret and release. Dapat ho sana melatonin. And even yung growth hormone, apektado ho. Kaya yung sinasabi natin sa mga bata na matulog ka ng maaga para tumangkad ka. So, totoo po yun. No? May medical reason for that. Hindi lang ho alam ng matatanda. But our growth hormone, 11 p.m. po yan, nare-release. So, ayun, pag di patulog ang bata, di magsasuffer ho ang growth hormone. And yun ho ang isa sa nagpapatangkad sa mga bata. Yun hong mga athletes. So, of course, nakaka-perform sila ng magandang coordination, magandang muscle recovery, nai-improve ho yung kanilang athletic performance, and nare-reduce ang risk ng injuries. Kasi ho, malakas hindi ho sila prone na madapa, hindi ho sila prone na kung ano man hong aksidente, kasi ho, malakas yung nagpo-produce din ho ito ng importante, appetite stimulant or suppressor. May dalawa hong hormone, tandaan niyo po ito, na yung isa, hunger hormone, which is ghrelin, and anti-hunger hormone. Yung leptin and ghrelin has something to do with the appetite. So yung leptin, para ho, hindi kayo magutom. I-stop niya yung gutom ninyo. Si ghrelin, siya ho ang hunger hormone. Magugutom ho kayo. Pagka ho right amount ang sleep ninyo at quality sleep, itinataas ho natin ang level ng leptin at mababaho ang ating ghrelin sa katawan. Kaya hindi ho tayo masyadong nakaka-feel ng gutom when we have enough sleep because mas mataas ho yung leptin natin kesa sa ghrelin. So tandaan nyo, ghrelin is for hunger hormone and leptin is for anti-hunger hormone. Leptin suppresses appetite, ghrelin stimulates appetite. Pag mataas ho ang ghrelin ninyo, kain ho kayo ng kain kasi lagi kayong gutom. Pati ho yun, apektado ng tulog.
Bakit to? Kasi mas kinakailangan nyo kung kumain ng kumain kasi doon kayo kukuha ng strength. Kasi nga wala kayong lakas na makukuha sa sleep dahil hindi kayo nakatulog ng maayos. Cardiovascular health, so mas lower ang risk nyo for heart diseases and stroke kasi nakatutulong ito mag-regulate ng BP and nare-reduce ang inflammation. Kahit high blood kayo, may bara kayo sa ugat, wala mai-stroke at walang heart attack kung walang inflammation. So yung inflammation at pamamaga ng ugat, yan ang nagtitrigger ng stroke and heart attack. Mental health, of course, mas malakas ang ating panlaban sa stress, mas lesser ang mental health disorder. Better ang ating decision making, of course, no? Pagpuyat kayo, huwag kayong gagawa ng mga major decision kasi minsan palpak, sablay minsan. Skin health, of course, mas maganda ang skin natin. May tone and mas maaliwalas pagka enough yung sleep natin. Mas naiiwasan yung appearance ng wrinkles, promoting healthy complexion, and of course, nai-improve ang quality of life. Ultimately, adequate and restful sleep contributes to an overall better quality of life, of course, with improved energy level, vitality, and a sense of well-being. But of course, sino ba ang hindi nakakatulog ng maayos? Ayun nga may problema sa liver, either fatty liver, marumi ang liver, cirrhosis of the liver, kasi manginginom, ayan. So, babagsak pa rin tayo sa basic, which is, we need, all of us, detoxification of the liver para linisin yan before we give supplementation for the liver to bring it back into its healthy state. So, without detoxification of the liver, hindi nyo mai-improve ang sleeping ability ninyo. And of course, right amount of water, hydration, para ma-improve ang sleep. Okay, Ivy? Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dr. Talumi 9103, PM Doc, ano po ba ang kaibahan ng probiotic sa prebiotic? Alin po ang mas mabuti? Okay, so maganda naman at naitanong yan ng ating listener. So, ang prebiotic is pagkain ng probiotic. So, may mga supplement na aside from giving us probiotic, kasama doon, finifeed nila yung ating good bacteria ng prebiotic. So, it is very essential na pareho meron noon yung supplement para sa ating GI tract, gastrointestinal tract, no? So, walang tayong oras. So, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street, Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Kailangan lamang magpalista kayo ahead. Open kami even Saturday and Sunday and even holidays. Ay, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ng likod ninyo. Maagapan kung kayo ay may walking pneumonia. Marami pasyente walang simptomas but when you auscultate the lungs, may crackles so may pulmonya. Usually sa elderly and diabetic. And also, sasabayan nyo na ang regalo sa sarili ninyo ng pagpapavector scan para makita kung ano yung iba nyo pang sakit, lalo na kung may lahi ng cancer, stroke, and heart attack. And detoxification and blood cleansing program So yan dalawang yan ang basic na magtatanggal sa root cause ng halos lahat ng sakit. May promo po tayo sa blood cleansing, detoxification,
and vector scan and sa laser IV ho natin until supply lasts. Tawag ho kayo sa 0922-875-2899 para ho i-inquire ang ating promo package. No? So, IV? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.